Sa puntong ito, makakausap natin ang isa sa mga abogado ng mga kaanak ng drug war victims, si Atty. Nery Colmenares. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rafi at Connie at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo. Opo, nasaan po kayo ngayon sa mga sandaling ito at ano yung inaasahan ng pamilya ng mga biktima ng drug war sa pagsisimula ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte? Well, nasa Hague kami ngayon. Ako nakikitira sa isang kaibigan. Alam mo naman, walang pondo ang mga biktima at ang mga abogado syempre nila. Sila may nakikitira din somewhere, no? Hindi kami magkasama sa bahay. So yeah, we're of course may mga ilang willing tumulong na tinutuloyan namin dito. Gaano po kahalaga para sa pamilya ng drug war victims itong confirmation of charges hearing? Mahalaga ito kasi unang-una gusto nilang magkaroon ng trial sana na si President Duterte kasi opportunity yan sa kanila para maihain din nilang ebidensya at yung mga kwento nila kung paano walang awang pinatay ang kanilang mga kaanak. Kaya lang hindi matuloy yung trial kung hindi ma-confirm ang charges. Itong confirmation of hearing, confirmation of charges hearing, last year pa ito, pero sa daming motion ni President Duterte, dinelay ito. Kaya napakahalaga na ang confirmation kasi kung ma-confirm ang charges, then magkakaroon na ng trial para naman malitis na kung sino ang kung guilty o hindi guilty si President Duterte. Tuloy na nga po itong importante ito. Opo, tuloy na nga po itong confirmation of charges hearing. Pero hindi po hindi dadalo ang dating Pangulo. Sa tingin nyo ba, naging patas ang ICC na payagang hindi siya makadalo sa pagdinig? Yes, kasi nasa nasa Rome Statute naman yan na ang kumbaga yung respondent ay may right to waive his presence. So we were expecting na dadalo siya. Kasi di ba ang narrative, ang mensahe nila ngayon ng Duterte camp ay kawawa naman siya, matanda na siya, ganun ba? So syempre, ang isang oportunidad sa kanila, ipakita ang payat na siya, kawawa siya, matanda na siya, pag mag-appear siya. Kasi pwede namang pahawain niya buhok niya, di ba? Hindi siya mag-ahit, di ba? At syempre, payat siya kasi karamihan naman na nasa bilibid, kahit dyan sa Pilipinas, matanda na. Siyempre, payat talaga yun sa kulungan pa marami din dyan sa bilibid. May sakit din. Mga iba nga, may kliyente kami dati, cancer na nagre-request kaming ilabas sa hospital arrest pero ayaw ni President Duterte kaya namatay lang yun ng cancer sa kulungan. So anyway, we were hoping na lalabas din siya. Pero apparently, nag-decide siya siguro na hindi siya at least lalabas dun sa hearing. Hindi ko lang alam kung magpapakita siya. So in any case, matutuloy ang confirmation of charges hearing. Kahit wala siya, basta may abogado siya that represents him sa hearing. Pero kayo po ba mismo, may balita kayo kung ano talagang kalagayan ngayon ng dating Pangulo? Kami personally, wala rin siyempre. Based dun sa kanilang information lang na nilalabas. So manggagaling niyang kalagayan niya, una, doon siyempre sa kampo nila na nagpa-file ng motion. At pangalawa, ang nakita namin regarding sa kalagayan niya, yung desisyon ng pre-trial chamber na i-deny yung kanyang request na hindi matuloy ang trial dahil unfit siya for trial. So doon kasi sa decision, dinescribe na hindi naman siya ganun ka, yung hindi na siya makapag-isip, hindi na siya makapag-depensa ng sarili niya sa trial. So sabi ng ICC, hindi pwedeng ibinbin natin yung trial just because tingin mo hindi ka hindi ka fit. So which is really strange, Rafi, kasi alam mo, yung mga inosente normally pag nakakulong ka, gusto mo you claim your right to speedy trial nakalagay nga sa Constitution para mapabilis mo yung kaso mo at makalaya ka na agad. Dito kay President Duterte, baliktad Talagang ina-avoid niya yung trial Kung hanggat maaari hindi magkaroon ng trial, tingin ko ay alam niya na pag may trial na mahirapan na siya. Attorney, Kasi may wala siyang ebidensyang ma-present
para sabihing wala siyang kinalaman sa drug war. Mhm. May balita po ba kayo kung kumusta ang kahandaan ni Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres na sinubukan pang ipa-disqualify ng kampo ni dating Pangulong Duterte? Handang-handa sila. Nag-usap nga kami kanina, yung legal team, na handang-handa sila doon. Ay, yung disqualification naman, syempre, di sinagot naman namin. Sinagot nila ang dalawa specifically. So, natuwa naman kami na the ICC ay nagsabi na wala kami nakitang problema dito sa sinasabi ng kampo. So, ako naman personally bilang at syempre, lawyer ako ng ng victims ng Rise Up for Life. Ang tingin ko, kasi maraming motion ng final si President Duterte. So, natuwa naman ako na despite ng pinaka-recent na motion na yon, hindi naman na pinuspone ng ICC ang confirmation of charges. Mhm. Hanggang kailan po kaya mananatili yung mga kamag-anak ng mga biktima dyan po sa The Hague? Pagkatapos siguro, pag mga 27, ang last day ng hearing, malamang right after that, alis na rin sila kasi wala kaming pondo, Rafi, to sustain this. Ano lang to, kawang-gawa lang to ng ibang mga naniniwala sa hustisya na nandirito kami. May tulong po ba yung ICC pagdating sa gastos at tutuluyan itong mga pamilya ng drug war victims? Wala pa kasi confirmation of charges pa lang ngayon. Mhm. Sana naman, pag na-confirm ang charges at may trial na, sana naman, baka naman may tulong sila. Pero wala pang sa stage na to, wala pang ganun dito kasi ano pa lang naman, confirmation of charges hearing at hindi pa alam kung magkakaroon ng trial o hindi. Although sa ganang amin, siyempre, tingin namin napakalakas ng kaso, mako-confirm talaga ang charges at magkakaroon ng trial after madesisyonan ng pre-trial chamber ang confirmation of charges, mga bandang April. Kasi 60 days from the hearing ang kanilang desisyon. So mga April banda madesisyonan na. Sige po, abangan natin yung mga argumento ng dalawang kampo. Maraming salamat po, Attorney Nery Colmenares. Maraming salamat din po. Thank you.